i-play ko po sa inyong audio. Ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang pagigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil na sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Okay. Mga kababayan, I think, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ang iba. Lisa, makinig kang General. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila, mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF. Kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. I-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process has been done so much that it is a process or the illegal. It's almost a better minute. You're gonna wait for me? It's not a I'm gonna be separated from mom. I can't see mom. Mom, I'm not there. What do you mean?
Anak, where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. After. If police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that. Nagkarugtong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say that be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? You're not going to take me back to Actually, if it was Ma'am, please don't leave us. Yes, madam. Okay. Wait. Sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. I know. Please calm down, sweetheart. We have to do this thing. Calm down, and I calm down. Nag-iiyakan ng mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Calm down, sweetheart. I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you the wait, and wait. Stop crying, sweetheart. Wait, the baby. You're fine, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? Wait, Anak, you wait there. Please, when the police want the phone, you have to hide the phone. Mom, close Maya. Hide the phone. Don't try, she can call you. Please. Wait, Anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, Anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo, tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video, yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na police, ang sabi can you tell them to turn off the phone because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, "Mom, please don't." Sabi niya, "Mom, please don't let them." Sabi niya na makuha sila. "I don't wanna go there. Do something." Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, "Mom, please. I don't want to. Yung huli, di ba? "Where are you? What do you mean?" Kasi sabi niya, "Calm down." Sabi niya, "I will fight, anak."
O I will fight, sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nasalta, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinor off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022, kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang ISAF, ang embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin yung mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023, finally na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw. Yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan, ang mastermind. Tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in, Isi-serve ang warrant of arrest. right? So, meet us all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Nakita nyo mga kababayan? Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya naman, lahat ng mga rally, lahat tayo ay kinakancel. Fabricated crime. Ang ginagawa kay Glenn Chong na mga disbarment complaint, gumagamit siya ng tao. Ngayon, yung sa akin, kay General Macanas, at now si JM, si Agent Morales, na inuutusan ni Lisa, ayon sa ating source, si Kumar, nakasuhan yung tatlong nasa video, nasa CCTV na kung saan, na binabanggit doon na si Lisa ay mastermind ng pag-aareglo o panggugurgur later on. Ang kapal ng mukha ng waka ng inang babaeng gobyernong ito, yung babaeng ito at ang gobyernong bangag, na utusan pa si Kumar, nakasabwat din dito ayon sa ating source sa extraction. Marami sila. Pero isa-isa lang. Kasi, para maintindihan ninyo, fabricated crime lahat. Ngayon, bayan. Ngayon, mga religious group, narinig nyo ang iyak ng mga bata at hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Ano ang mandato ni Lisa Marcos? May kapangyarihan ba siya noong February 23 na utusan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-expedite, na ayusin ang mga papeles para iserve ang warrant of arrest kung yan ay legal? Kung legal yan, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit nakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin? At definitely si Locsin Jr. din
ang magsasign yan. Kaya magkakasabwat sila sa pagkidnap ng mga bata. Nagwagi ang mga kasabwat ni Lisa na makidnap ang 2 bata. Nandyan ngayon sa Pilipinas. And that fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Kasi gawa-gawa lang. Pero yung idinulot nila na detain na mga bata, hindi nakapag-aral, pati yung nanay nakulong ng, I believe, 1 day because of this fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos, mga kababayan. Men and women in uniform, sabi ni Berada, wake up. Demonyo ang gobyerno. Yan ba ang patwitams-twitams na mukha ni Lisa na kordoroy na akala mo nag-akap-akap dyan sa mga bata, dyan ginagamit nila sa kanilang mga PR? E baka dukutin ni Lisa lahat ng mga anak ninyo. Doon po sa kapapasok lang, balikan nyo yung video. Iparinig nyo sa inyong mga kaibigan, iparinig nyo sa inyong mga anak kung gaano kasama ang gobyerno ni Bangag. Alam ni Marcos Jr. yan. Nakita nyo naman, si Lisa lahat ng mastermind. Inutusan ng ISAP. Kumusta kayo dyan, mga sir, mga ma'am? Aantayin nyo pa na kayo ay dudukutan ng anak ni Lisa? Si Lisa, dudukutin yung mga anak nyo? Kailangan ninyong magsalita. Lahat kayo dyan, gugurgurin. Tignan nyo, nagpadala ng, may mga batalyon dyan sa Davao at may mga tinanggal na 40 officers. Anong hudyat niyan? Marami yan. Pwede yan para kay Pangulong Duterte. Pwede yan, kung ano mang kasamaan nila. Tignan nyo yung mga maisog rally ninyo. Tignan nyo kayo. Kayong mga men and women in uniform, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Pina-floating kayo. Pag hindi kayo nagustuhan ni Lisa, itatapon kayo sa mundo, kibok-kibok. Eto, yung mga bata, pinakidnap niya. Narinig nyo sa video. Indirectly, hindi siya kumuha. Hindi siya ang dumampot sa mga bata, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-conspire. Siya ang mastermind. Pakalat niyo yung video.